Bakit ako nag-decide magpa-remap? Kaya mapunta tayo kay Team Mototan. Remap tayo guys, remap. Nagpalit tayo ng pipe. Kung maririnig nyo, and iba na yung tunog ng motor natin. Nagpalit tayo ng pipe. So need natin magpa-remap, syempre para lang safe. In my opinion. Kanya-kanyang opinion yan guys. Pero yun, paparemap ko to. AFR correction. Hindi ko lang alam kung pati yung limiter papatanggal ko na. Tanungin natin si Mototan kung ano yung safe dito sa motor natin. So yun, biyahe tayo. Sound check na rin. Before remap, so far wala tayong naririnig na na backfire. So hindi na natin hihintay na magkaroon ng backfire bago pa natin ipa-tune up. Pa-tune up na natin syempre. Guys nga pala, itong pipe natin na gamit ngayon, may silencer pa yan guys Silencer yan, hindi ko muna tinanggal kasi gusto ko siya ma-remap na naka-silencer. Nagpapalit tayo ng pipe kahapon, kaso kailangan natin magpa-remap ngayon. Ginabi kasi tayo kahapon syempre, linggo Pasalamat tayo kay Boss Mototan at nireplyan tayo. Sabi niya, schedule daw tayo ng 11 o'clock. So papunta tayo dun ngayon kasi magpaparemap tayo. Paremap. So ayun, kung may mga magtatanong kung ano naging decision, anong naging factors bakit nag-decide ako magparemap. Kasi syempre, di ba alam naman natin yung iba dyan ay magparemap. Syempre, bago yung motor. Lalo na to, Winner X, bago pala. So, isa sa mga deciding factor bakit ako magpaparemap, is because unang-una, hindi ko gusto yung may inaalala ko kung safe ba yung motor ko o hindi. So, gusto ko tanggalin yung doubt. Yan yung number one. May budget naman, so bakit parang titipirin ko, di ba, yung sabihin na natin kahit pa paano safety. Kasi doon ako mapapakali kapag alam kong safe yung motor. Safe yung pinaggagawa natin sa motor. Yan ang number one. Tanggalin yung doubt. Kaya gusto ko magparemap dahil alam ko naman na may mga binago ako. Pangalawa, ano ba yung pangalawa natin? Pangalawang rason kung bakit gusto ko magparemap, siguro binasi ko na rin sa sa profession natin guys. Kasi tayo IT tayo Naiintindihan ko kung paano nagwo-work somehow yung mga electronic devices, computer devices, computer-related devices, okay? So alam naman natin yung elbow nitong Winner X is maliit, di ba? Maliit yung nakalagay na elbow nung stock. Ngayon, pinalitan natin siya ng 51mm, mas malaking elbow. Siyempre, yung nadedetect ng computer, yung specs na nadedetect ng computer is yung dati pa rin. Meaning, it doesn't matter kung nagpalit ka, ang binubuga pa rin niya na resources para sa motor is yung pang stock pa rin. Kasi hindi naman niya alam na nagpalit ka Yun. Ba't ko siya na-compare sa profession bilang IT? Kasi, kagaya niyan, yung computer mo, pinalitan mo ng di ba? Pinalitan mo ng, sabihin natin magpapalit ka ng pyesa. Hindi mo pwedeng basta-basta lang palitan ng pyesa kung hindi mo i-uninstall yung dating drivers nung lumang pyesa, then i-install mo ngayon yung bago. I-install mo yung driver. Actually, magmo-multiple restart ka pa. So, ganun din sa motor. So, kailangan natin i-reprogram. So, yun yung pangalawang rason. Naintindihan ko na kailangan palitan yung mga commands dun sa, hindi ko sure kung yung ECU mismo, para mabago yung para ma-detect niya na may nagkaroon ng changes, ganyan. Para tama yung ibuga niya. Kung kulang man yung binibigay niyang gasolina, kulang yung binibigay niyang hangin, is doon natin ipapaprogram na, nako, kapos na pala yung binibigay niya, kailangan natin madagdagan. So, ang gagawin natin, papareprogram natin. Yun yung pangalawang rason kung bakit gusto ko siya iparemap. So, na yun? Dalawang factors na yan guys Tatlo lang naman yan pala, tong pipe na nakuha natin, tahimik to Pero kapag binigla mo, ayun na, alam na, kaya niyan, di ba? Pero kung ganito lang cruising, wala yan, tahimik lang siya. Huwag mo nang bibiglain, Happy New Year talaga. Pero pasok pa rin to sa decibel, decibel meter. And full system exhaust naman tong binili natin, kaya pasok tayo sa rules. Pero lang sa mga city ordinances. Alam mo nyo naman, iba-iba yung mga ordinance, yung mga lugar na kakaiba. So guys, bago ko sabihin yung pangatlong factor, deciding factor kung bakit tayo magpaparemap is papagas muna tayo. Kasi syempre, dahil ipaparemap natin to, bibirahin to Nakakaya naman kung nagpaparemap tayo, biglang nawala ng gasolina yung motor natin, di ba? Dadahin na to. Syempre, brum 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 siya doon. Nakakaya naman kay Boss Mototan. Pagas muna tayo, kahit konti lang. Nakakaya naman. 2 bars na lang saglit lang to. Lalo kapag hinay RPM. Padaan boss. Parang nawawala yung shell. Ayun, 80. Wala na tayong pera guys.
80 ng 95 octane. Ito pala yung pipe natin guys, oh. Yan. O, diba? Angas, pati yung elbow, ang ganda tingnan. Hindi lang kita yung logo, yun, oh. VMAX. Katago. Nilagyan kasi natin ng belly pan, eh. Yan, ang ganda naman niya tingnan. Ang ganda din tumunog. May silencer pa yun, ah. Need lang talaga natin maging safe. Play safe ba? Sabi nga ni 01 Moto, it's recommended but not necessary. So, sundin na lang natin yung puso natin. Boss, 80 lang, 95 octane. Oo. Wala, boss, kapos na eh. Ito yung bagong labas na. Ng Honda. Boss, Winner X. Kaya tipid eh, kaya 80 lang. Sniper, ano? Parang sniper. Underbone. 2024 ba yan dyan? 2024. Bakit, boss? Konti pa lang? Sa ibang lugar, medyo madami-dami na. Last year lang pala yan. Ano? Ha? Last year lang. Last year lang. Sniper. Kamukha yan. Thank you. So yun nga, natutuwa si boss sa motor natin. Dami talaga nagagandahan dito eh. Siguro sa kulay. Tsaka medyo kakaiba naman. Ang dami kasi naka-sniper eh. Ako, yun din yung naging factor na yun eh. Kung bakit ito kinuha ko eh. Para maiba naman. Tsaka Honda. Medyo mahilig tayo sa Honda motorcycles. Do, traffic gagi, malilate tayo. 11 schedule natin. Nga pala, 11 schedule natin doon. Tapos 2 PM naman, naka-schedule naman yung ADV natin doon. So babalik din tayo doon mamaya. Pero siguro, yung na lang, yung kapatid ko na lang yung papupuntahin ko ron. Pati kasi yung ADV natin, pinalitan na rin natin ng pipe. Para may konting angas ba. So far wala namang backfire. Walang backfire tong natin, yung pipe natin. Kasi sabi nila, pag nag-backfire na, yung pipe na kinabit mo, talagang paremap ka na. Pero yun nga, wala namang backfire, pero gusto ko pa rin magparemap. So third factor guys is gusto ko makuha yung yung performance na maibibigay nung elbow plus nung pipe. Kasi kung gusto ko sana na tunog lang ang magbago, syempre ang papalitan ko lang is yung pipe lang itself. Yung lang, plug and play. Ang ginawa kasi natin dito, nagpalaki tayo ng elbow. Ngayon, dahil nagpalaki tayo ng elbow, bakit hindi ko pa kunin yung performance na pwede niyang maibigay? Yung extra power, di ba? Kung gagawin ko lang din naman siyang parang stock. Kaya yun. So, parang parang goodbye ba? Parang binili ko to sa pagganahin natin to. Kesa binili ko to tapos display lang siya. Parang ganun lang yung logic ko dun. So nag-decide tayo na magpalit ng elbow at pipe. Full system exhaust. So it comes with the price na pa-remap tayo. Mas mahal ang pipe, ang full system exhaust kesa sa remap. So i-make sure nyo na meron na rin kayong budget pang remap kung gusto nyo talagang bumili ng mga full system exhaust. So parang talaga combo na siya guys. Not unless na gusto nyo lang talaga yung tunog, yung pipe lang palitan nyo, wag nyo na palitan yung elbow. So kasi bago na yung elbow natin, 51mm guys. Ang laki. So yun, dito na tayo. Alam ko dito lang yan hahanapin na lang natin para mamaya may maituro ko din sa kapatid ko kung saan siya pupunta. And Ride Safe Moto guys, dyan naman tayo bumibili ng helmet minsan, hindi lagi. Ngayon alam ko dito si Mototan, hindi ko lang alam kung saan pa eksakto. So hanapin natin. Siguro naman may guide to. May guide siguro yun. Ano kaya yun? Ito may ayun, Matic, Team Mototan. Yan. Dito na lang sa gilid siguro ilagay. Okay lang boss, let's go. Tapos lang natin mag-remap. Testing na, testing. Ang accurate. Nasabihan tayo ni Boss Mototan na bigyan sila ng feedback about this. So gawin na natin tong testing video. Sarap pakinggan. Accurate. So ang sabi nila from 16.4 na stock horsepower, bali ngayon umabot siya ng 17.1 pag walang silencer. Mas lumakas na siya. Tapos yung natin, yung gasolina natin 1:1 na rin. Ibig sabihin less yung delay sa throttle. Ayan sobrang responsive yun, ganun. Sobrang responsive. So maganda daw yung performance kapag walang silencer. Kaso mas pinatono ko siya sa may silencer. Kasi yun yung daily na gagamitin ko. Baka kasi mapalaban tayo sa mga enforcer kapag sobrang ingay. Ito wala namang ingay ito. Pero ngayon sobrang ganda na ng response niya. Segunda 60. Tercera 71.
remap lang ang baon. Siyempre, hindi naman tayo nagta-top speed. Pero kitang-kita na kagad yung performance. Ang ganda. Tahanin na natin si kuya. Ngayon, nagugutom na tayo. Buti pa yung motor. Haba na ng limit. Hindi ko sure kung ilan yung limit yung sa limiter kasi. Pero nandun, meron tayong picture nito eh. Meron tayong video nung results ng dyno. Pwede natin basahin later on. Boss Mototan, mukhang ang ganda nung kinalabasan ah. Shout out Boss Mototan. Ito yung sinasabi nila na ano, remap lang ang baon guys. Stock ECU pero remap. Lakas. Soundcheck lang muna tayo guys. Papakiramdaman ko muna to. Pero so far, okay naman. Better nung bago mag-remap. Kanina parang medyo merong ano eh. Ramdam mo yung kulang yung gasolina. Hindi ko alam yung about sa hangin eh. Pero yung sa gasolina, ramdam eh. Parang, paano ba i-explain yun? Parang ano, parang inaamoy-amoy niya lang yung gas. Parang pwedeng mamatay. Parang hindi stable yung ano niya, yung menor, yung pag binitawan mo yung throttle. Ngayon nawala yon. Syempre yun yung purpose siguro talaga niyan. Masynchronize dun sa mga pyesang nakakabit kasama na yung gulong na pinapalitan natin. So satisfied tayo. Boss Mototan, Team Mototan, certified. Ganda ng results boss. Siyempre gagawin pa natin to ng further review sa ibang araw. Lalo na may ride tayo sa may Infanta. Doon natin matetesting to ng sagad. Pati uphill, ang lakas ng ano, puwersa niya yan. Nasa 67 na kagad tersyera. Saglit lang yung diferensya. Hindi ako technical masyado sa ganito guys sa performance. Hindi ako masyadong ano, puro pakiramdaman lang ako. Pero kitang kita ko yung difference nung stock to. Nung hindi pa nare-remap, stock ECU pa rin naman, na-remap lang. Saka parang gumaan. Siguro ang ganda na kasi ng ano niya, ng build niya. Ang haba na ng limit niya. Hala, 9,000 RPM na ba yun? Satisfied gar. So kahit may angkas tayo nito, hindi tayo magkakaproblema. Sa mga hatak wala na. As in, kahit mag traffic sa paangat, wala naman tayong problema sa mga paangat na traffic na ganyan. Pero mas lalo tayong magkakaroon ng extra power. Ang ganda gar. Ngayon yung ADV naman, kukunin natin yung ADV, dadali natin doon. May go signal naman na siya, pwede na siyang pumunta ron. Mabait yung tao doon guys. Mabait. Ano sila, accommodating. Wow. Muntik na. Ba, sila pa galit. Nako, huwag na kayo mag-aaway gar. Kayo mag-aaway. Feedback ko dito sa pagre-remap is naging responsive siya. Parang yung throttle mo, kung ano yung piga mo, under kagad. Ang bilis nung response niya. Parang 1:1 talaga. Kumbaga tinatawag nilang 1:1. Tapos yung supply ng gasolina and hangin, ramdam mo na ano, synchronized, something na ganun.
limiter niya, ang layo na. Dati sa 7,000 RPM pa lang, humihinto na yung ano ko, naglilimit na yan. Ngayon, parang nasa 9,000 RPM na kanina, bumubuga pa yung makina. Yan, yun yung mga isa sa mga napansin ko talaga agad. Ang ganda ng performance. When it comes naman sa shop nila, ang ganda nung setup nila. Meron ka talagang waiting area, pwede mo rin siyang videoan o pwede mo siyang panoorin kung anong ginagawa nila. Tapos yun nga, ang ganda ng accommodation nila kasi si boss Tan talaga yung haharap sa iyo, tapos i-explain niya sa iyo kung ano yung mga purpose niyan, anong purpose nung gagawin, ganyan. And sa mga nagtatanong, ang remap is 3,500. Okay? 3,500 kay Team Mototan. Tapos accommodating yung mga tao nila. Yun ang nakakatawa doon kasi marami akong natutunan dun sa nagda-dyno mismo kasi pwede mo silang tanongin. Sa ibang mga establishment kasi yung mga nag-aasikaso, hindi mo sila makakausap, hindi sila parang ka lang, customer ka lang talaga. So doon medyo marami tayong natutunan. Nabanggit nga nung isa na na-impress siya ng konti dito. Nabanggit nga nung isa na na-impress siya dito kasi yung sniper niya parang 17.1 na rin yung power. Pero naka ECU racing na yata yun or something. Maraming setup na siyang ginawa. Eto, dahil daw DOHC, Doc, kaya daw parang remap pa lang nakuha na yung ganong horsepower. Pero sa torque guys, syempre Yamaha pa rin para sa akin. Talo-talo talaga yan sa torque. Ang Yamaha kilala na yan sa torque I mean Yamaha Sniper. So okay lang yun. Basta nagpalit tayo ng pipe, nakuha natin yung performance. Hindi sayang yung pinalitan. Hindi siya parang choke. Ito pang key points guys na kagandahan dun sa kanila Mototan. Ang masasabi ko lang, sinabi niya sa akin mismo personally na pang ilang unit na tong akin na Winner X. It's like 20th na unit na to sa akin or pang 21, parang ganun. Sobrang dami na nilang nagawang Winner X doon. Ngayon, syempre ako as a customer, tinanong ko kung paano nyo ginagawa yan. Sabi ko may profile naman na kayo niyan, 'di ba? Sabi niya meron, pero sir, hindi yan ganun ginagawa. Ginagawa lahat yan sa performance ng motor mo via dynograph. So ang mangyayari guys, kahit meron na silang profile ng Winner X na successful, hindi lang nila basta-basta niloload yung data sa ECU. Kinukuha talaga nila kung ano yung real na progress ng current motorcycle mo. Meaning, yan yung sinasabi nila na hindi copy-paste ang ginagawa nila sa Team Mototan. Talagang tinitingnan nila yung yung performance ng motor mo, then from the results dun nila i-set yung yung mga limitations tsaka modifications na gagawin para sa remap mo. So magiging kampante kayo na hindi preloaded yung data na nilagay sa ECU nyo. Talagang base to dun sa motor, sa performance. Again, parang sa computer, pag bumili kayo ng parehas na processor, hindi lahat kayang i-overclock sa certain point. Yung iba bumibigay sa certain point, yung iba naman sumasagad. So ito, matetesting natin ngayon. May police. So hihinaan lang natin yung pipe, yung buga natin ng pipe. baka mamaya masita, 'di ba? Relax lang tayo, relax. Medyo tong atin, medyo aggressive pero para sa akin pasado pa rin Chinek ko to decibel. Pero syempre cellphone lang. Tama tayong pan-check nun Minsan nga namamara, wala pa silang pan-check tayo pa kaya. So total feedback ko para sa kanila is very good. Very good and satisfied customer. Ang ganda ng kinalabasan. So sana nakatulong yung video na to guys. So testing muna tayo. At overall, satisfied ako. 3,500 guys, Team Mototan. Pa-remap na kayo.